hayaan ba natin na tuluyang kalimutan at talikuran ang isang relihiyon na kung saan ipinagtanggol at ipinaglaban para sa atin ng ating mga ninuno mula sa mga dayuhan kahit na ang kapalit ay buhay nila? At hindi ba natin ito may kwento man lang sa ating mga anak o apo? Hindi ba isang malaking kapastusan ang pagbago ng kanilang kasaysayan at managlagpay ang pagbigay ng masamang paratang sa relihiyong kanilang sinasabuhay sa kapanahunan nila. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ang pagpupuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammad sa kanyang sambahayan at mga kasamahan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sa malapit po nitong kahulugan, ang Allah ay nagwika sa kanyang banal na Quran, ang kanilang hangarin ay apulahin o pawiin ang liwanag ni Allah. Alalaong baga ang pananampalatayang Islam. Sa pamamagitan ng kanilang bibig, datapwat si Allah Ta'ala ang magpupulido ng kanyang liwanag kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay magsisitutol dito. Sa maikling oras pong ito ay akin pong ninais na ibahagi sa inyo na aking mga minamahal na mga tagapakinig ang isang maiksing kasaysayan na naway mapupulutan natin ng konting aral o paalala at naway maging isang hikayat din sa yaong mga di-Muslim na yakapin ang kanilang dating relihiyon, ang Islam. At ibabaksa po natin sa pahayag na ito ang maikling kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. At bago pa man yon, ako'y humingi kay Allah Ta'ala ng lakas at pahintulot upang maibahagi ko ito ng maayos. Isa na rin po sa dahilan kung bakit hinihimok namin kayong aming kababayan na kakristyanuhan sa Pilipinas o yaong mga di-Muslim na yakapin ang kanilang dating relihiyon, ang Islam. Patay na rin sa nakatagong kasaysayan ng relihiyon sa ating bansa. Bago pa dumating sa Pilipinas ang iba't ibang aral tungkol sa pananampalataya, likas na sa ating mga ninunong ang sumamba sa Diyos. Bagamat ito ay hindi ayon sa katotohanan, sapagkat sila ay maibibilang sa tinatawag na animist o mga sumasamba sa lahat na halos ng mga bagay na nilikha maliban sa dakilang lumikha. Ang sinasamba ng ating mga ninuno noon ay bundok, araw, buwan, bituin, puno, kidlat, kulog, apoy at iba pa. Ngunit nang dumating ang aral ng Islam, ang tunay na relihiyong galing sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng ganap na pagbabago sa kanilang buhay at relihiyon. Naitatag nila ang isang pamayanang Muslim, ngunit ito hindi nagtagal. Nang dumating ang mga dayuhang Kastila sa bansang Pilipinas, sinakop nila ito at pinilit nilang palitan ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng dulo ng espada. Ang relihiyong Islam ay unang inihayag sa Pilipinas noong taong 1380 ng isang Arabo na Sheikh Makdum. Itinayo niya ang unang masjid sa Pilipinas o moske sa Tubig Indangan, Simunol, Tawi-Tawi. At siya ay doon na rin namatay at doon na rin siya inilibing. Noong taong 1390, si Raha Baginda ay dumating sa bansang Pilipinas at itinuloy niya ang naiwang gawain ni Sheikh Makdum. Ganun din naman, dumating din si Abu Bakar sa Hulo noong taong 1450 at di naglaon, siya ay kinasal sa anak ni Raha Baginda na si Prinsesa Paramisuli. Si Abu Bakar ang nagpasimula ng sultanate sa Sulu at siya at ang kanyang asawa ang siyang kauna-unahang sultan at sultana. Matapos maitatag ang relihiyong Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay kumilos patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan. Sila ay dumaong sa Maguindanao na ngayon ay Cotabato noong taong 1475. At di naglaon, siya ay kinasal kay Prinsesa Tunina. Sila ang unang sultan at sultana sa Maguindanao.
Nang sumunod na mga taon, maraming Muslim na mga dato mula sa Borneo ang dumating sa Pilipinas nang mabalitaan nila ang mabuting pagtanggap ng mga Pilipino. Dumating sa bansang Pilipinas ang 10 dato at sila ay dumaong sa Panay. Ang mga datong ito ay sina Dato Puti, Dato Sumakwil, Bangkaya, Lumangsul, Paiburong, Paduhinog, Ubay, Lumangsil, Dumalugdog at Balinsuela, ngayon ay Balinsuela. Si Dato Puti ang pinuno ng pangkat na ito sapagkat bihasa siya sa paglalakbay dagat. Sila ay dumaong sa San Joaquin, Iloilo. Noong araw ay kilala sa tawag na Siwaragan. Si Dato Puti at ang kanyang 9 na mga kasama ay binili ang mababang bahagi ng Iloilo kay Marikudo, ang pinuno ng mga Itas o Pigmis, at naitatag nilang ganap ang kolonya o komunidad ng Islam doon. Nang ang komunidad Islam ng mga taga Borneo ay ganap ng naitatag sa Panay, si Dato Puti, Dato Balinsula at Dato Dumangsil ay naglayag patungong norte at sila'y dumaong sa Batangas. Itinatag ni Dato Balinsula at Dato Dumangsil ang kanilang komunidad doon sa Batangas. Subalit si Dato Puti ay nagbalik sa Borneo at pumagtas sa Mindoro at Palawan. Nang sumapit siya sa Borneo ay binalita niya ang kanilang naging karanasan. Bunga nito, higit na marami pang mga taga Borneo ang naakit na magpunta sa Pilipinas. Ang pagdating ng mga Kastila at Kristyanismo. Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong 16 ng Marso, taong 1521, ang Pilipinas ay isa ng bansang Muslim. 144 na taon na ang relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristyanismo. Isang bansang sumasamba sa nag-iisang Diyos, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanang nagkatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legazpi kapalit ng namatay na si Magellan, ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu. Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at relihiyong Islam ay si Lapu-Lapu. Noong 3 ng Hunyo, taong 1571, ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Ang Maynila noon ay pinamumunuan ni Raja Sulaiman. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo doon sa bangkusay sa baybay dagat ng Tondo. Matapos mag-api ng mga Kastila, si Raja Sulaiman at ang kanyang mga kabanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda. Gayunpaman, ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga. Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim, bolos at sibat laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong probinsya ng Rizal. At ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal. At yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog o Taga-Ilog, kagaya ng Cavite, Laguna at iba pa. Ang mga Muslim sa bayan ng Rizal ay patuloy na nakipaglaban sa mga Kastila at ang lugar na iyon ay kinilala sa ngayon na Binangunan Rizal. Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang punong himpilan sa Maynila at ipinagpatuloy ang pagsakop sa isla ng Bisaya. Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatatwa ang relihiyong Islam at ipinayakap ang relihiyon ng mga Kastila, ang Kristyanismo, sa dulo ng espada. Ngunit ang mga tapat na Muslim ay pinili pa ang libingan kaysa lisanin ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa pananakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao. Ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Saman at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan. Nagtanggol sila noon at patuloy ring ipagtatanggol ang Islam hanggang sa ngayon. Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may 400 taon. Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipunin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang relihiyong Islam. Ngunit sila ay nabigo hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong taong 1898
nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas. Lumatak man ng pansamantalang pagkalupig ang bansang Pilipinas, ang reliyong Islam na bigay ng dakilang lumikha ay mananatiling nakatayo at matatag na kailanman ay hindi matitinag. At nagkatotoo nga ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ang kanilang hangarin ay apulahin o bawiin ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalaong baga ang pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng kanilang bibig. Tatapat si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpupulido ng kanyang liwanag, kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay magsitutol dito. Ngunit sa kabila ng ating mga narinig, ay ilan pa rin sa ating mga kapatid na Muslim ang hindi pinapahalagahan ang relihiyong ito. Bagkus ikinahihiya pa nila at tinatago ang pagiging Muslim nila. Hindi sinusunod at isinasabuhay ang mga kautusan nito at hindi iniiwan ang may pinagbabawal nito. Sa kabila ng mahabang panahon ng paghihirap ng ating mga ninuno para lang ipagtanggol ito at ating masilayan sa ngayon, ano na lang kaya kung sinuko nilang lahat ng kanilang mga sarili sa mga dayuhan, masisilayan pa kaya natin ang relihiyong ito? At bilang pangwakas, aking tatapusin ang maikling pahayag na ito sa pamamagitan ng ilang mga tanong na nararapat bigyang pansin ng mga tagapakinig. Una, hayaan ba natin na tuluyang kalimutan at talikuran ang isang relihiyon na kung saan ipinagtanggol at ipinaglaban para sa atin ng ating mga ninuno mula sa mga dayuhan, kahit na ang kapalit ay buhay nila? At hindi ba natin ito may kwento man lang sa ating mga anak o apo? Pangalawa, hindi ba isang malaking kapastusan ang pagbago ng kanilang kasaysayan at masaklap pa ay ang pagbigay ng masamang paratang sa relihiyong kanilang sinasabuhay sa kapanahunan nila? Huwag po nating kalimutan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang kumuha o tumanggap maliban sa Islam bilang kanyang relihiyon, ito'y hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa araw ng paghuhukom, siya ay magiging kasama ng mga taong talunan o mga nalugi. Alalahanin po, ang Islam ay hindi bagong relihiyon na ipapalit sa pananampalatayang iyong pinaniniwalaan, bagkus ito ang dati mong relihiyon na kanilang pinalitan. Naway mapulutan natin ang aral ang pahayag na ito. Ako'y humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran at naway patubayan na tayong lahat sa tuwid na landas. Amin, amin, amin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والقلب يسير به فرحا وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثني.